Ako ulit ito, si Ate Queen Raz, ang maghahatid sa inyo ng mga kwentong may aral. At welcome sa episode 1 ng Kwentong Pampagets Season 3. Mahigit 2 buwan ata tayong hindi nakapagkwentuhan, kaya't miss na miss ko na kayo. Bago tayo magsimula ay magbabasa muna ako ng mga sagot sa tanong tungkol sa kwentong Ang Batang Ayaw Kumain. Ang unang tanong ko doon, ano ang dahilan bakit hindi maintindihan ni Sab ang tinuturo ng kanyang teacher? Pangalawa, ano ang nagpakita sa kanya habang siya ay naglalaro? Ano ang natutunan niya sa kwento? Ang sagot ni Melvin Flores, hindi makakonsentrate si Sabrina sa kanyang pag-aaral dahil siya ay gutom at nahihilo. Pangalawa, diwata. At ang natutunan niya sa kwento ay mahalaga ang pagiging matapat at pagsasabi ng totoo sa ating mga magulang. At kailangan natin kumain ng mga masusustansyang pagkain para maging malusog at makapag-aral ng mabuti. Pangalawa, ang sagot ni Jackie Bacos, ayaw niya po kasing kumain o kumain ng mga masusustansyang pagkain. Number 2, diwata. At ang natutunan niya sa kwento ay kumain po tayo sa tamang oras at huwag magsinungaling sa ating mga magulang. Ang sagot naman ni Elsa dahil hindi po siya nakain ng tamang oras. Pangalawa, diwata. At pangatlo, ang natutunan ko po sa kwento ay dapat kumain sa tamang oras at sundin ang sinasabi ng magulang. At huwag magsinungaling. Sabi nga nila, honesty is the best policy. At ang panghuli, ang sagot ni Johnny Mijares dahil nahilo at ayaw kumain. Pangalawa, diwata. At ang natutunan niya sa kwento ay huwag kang magtapon ng pagkain dahil yung iba nga ay wala nang nakakain. At kahit anong ulam pa yan, kakainin mo dapat dahil pinaghirapan niya ng magulang mo. Tunay naman talaga na magagaling at matatalino ang batang Pilipino. Huwag na natin tong patagalin pa at simulan na natin ang kwentuhan. Noong unang panahon ay may pamilyang mayaman na naninirahan sa bayan ng Brookhaven. Mama, pwede mo ba akong ibili ng iPad? Oo naman anak, ikaw pa ba? Magmula nang ibili siya ng kanyang mama ng iPad ay hindi na ito lumalabas ng kanyang kwarto. Isang araw ay dinalaw siya ng kanyang mga kaibigan. Uy, Ella, tara, laro tayo sa park. Oo nga, Ena. Ang tagal ka na namin hindi nakakasama. Ayoko, busy ako. Nalungkot ang kanyang dalawang kaibigan at napag-isipan nila na umalis na lamang. Kinabukasan sa eskwelahan. Okay, class, ang pag-aaralan natin ngayon ay about multiplication table. Oh, ang ganda ng damit ko sa Dress to Impress. Quiet! Ano ba yan, Ella? Bagsak ka na nga sa lahat ng exam mo sa akin, tapos nag-iPad ka pa habang nagkaklase ako. Ngunit parang walang naririnig si Ella dahil tuloy pa rin ang pagpindot niya sa kanyang iPad. Isang umaga habang abala si Ella sa paglalaro sa kanyang iPad, ang kanyang ina ay umakyat. Ella, anak! Umaga, tanghali, gabi, puro ka iPad! Lalabo ang mata mo niyan! Tigil mo muna at kumain na muna tayo! Si Ella naman ay tila walang pakialam sa sinasabi ng kanyang ina. Akin na nga yung iPad mo! Masyado ka ng adik sa paglalaro! Ano ba mama? Akin na yan! Hindi! Bawal mo tong hawakan! Sa galit ni Ella ay bigla niyang tinulak ang kanyang ina at kinuha nito ang iPad at dali-dali itong tumakbo palabas. Habang naglalaro ay merong isang diwata na lumabas sa kanyang gilid. Ella, naging masama ka sa mama mo nang dahil dyan sa iPad mo. Bilang parusa ay mamumuhay ka ng mag-isa. At biglang nawala ang diwata at naiwang gulat si Ella. Makauwi na nga lang. Nang makarating ito sa kanilang bahay, Mama! Mama! Teka, sino ka? Bakit ka nandito sa bahay namin? Umalis ka! Ha? Mama, ako to, si Ella, ang anak mo. Wala akong anak! At itinulak ni Aling Carmi si Ella. Tumakbo na lang si Ella palabas. Anong nangyari sa mama ko? Bakit hindi niya ako makilala? At bigla niyang naalala ang diwata. Parang awa mo na diwata. Ibalik mo na ako sa pamilya ko. At lumitaw muli ang diwata. Ibabalik ko ang lahat kung ikaw ay matututong magpahalaga sa mga bagay na nasa paligid mo. Nawala muli ito. Kinabukasan, habang naghahanap si Ella ng makakain, ay merong 2 pulubi na lumapit sa kanya. Hoy, ikaw! Hindi mo ba alam na sa amin tong pwesto? Oo nga, sa amin to. Umalis ka dyan! Oo,
Ito na, sorry. Wala nang magawa si Ella kundi umiyak na lang. Habang umiiyak ay may lumapit sa kanyang isang bata. Hoy, tara, sa akin ka na lang sumama. Doon ka sa amin tumira. Medyo natakot si Ella sa bata. Huwag kang matakot. Ako nga pala si Ana. Hindi ako katulad ng ibang bata. Mabait ako at pati na rin ang buong pamilya ko. O sige, wala din naman akong pupuntahan eh. At nakarating na ang dalawa sa bahay nila Ana. Maliit lamang ito at luma na. O anak, sino yung kasama mo? Si Ella po, ma. Wala po kasi siyang matutuluyan. Ah, ganun ba? O sige Ella, dito ka na muna sa amin. Salamat po! Makalipas ang ilang linggo ay naging mabuti ang kanilang samahan. Nagkukwentuhan, kumakain ng mga simpleng pagkain, naglilinis ng bahay, at naglalaro sila ng sabay-sabay. Alam mo, Ella, ang pangarap ko ay makapagtapos talaga ng pag-aaral para matulungan ko ang mga magulang ko. Napag-isip-isip ni Ella na napakaswerte niya dahil siya ay nakapag-aral pero hindi niya ito pinahalagahan. Isang gabi habang pauwi ang dalawa galing sa pamamasura, Ana, ang bahay nasusunog! Hala, Mama! Nasaan po kayo? Anak, nandito kami! Ano pong nangyari, Mama? Nalaglag ang kandila natin sakto sa kurtina at ang bilis kumalat ng apoy. Saan na po tayo titira? Hayaan mo, anak. Makakayanan natin to. Mabait ang Panginoon. Hindi niya tayo papabayaan. Lumipas ang mga araw at sa tabing kalsada na lang sila naninirahan. Ana, dito maraming basura. Wow, oo nga. Jackpot tayo dito. Kapatid, damihan pa natin para meron tayong pagkain. At pagkatapos mamasura ay pumunta ang dalawa sa eskwelahan. Sana talaga nag-aaral tayo, no? Alam mo, Ana, dati dito ako nag-aaral. Ha? Paano? Anong nangyari? Ano kasi, napabayaan ko ang pag-aaral ko dahil sa kakagamit ko ng iPad. Laro dito, laro doon. Nawalan ako ng oras sa mga bagay na nasa paligid ko. Ang swerte mo pala, Ella. Wala palang maitutulot na maganda ang labis sa paggamit ng mga gadget. Naku, oo. Sinabi mo pa. Isang gabi ay muling nagpakita ang diwata kay Ella. Dahil sa iyong pagbabago, ibabalik ko na ang buhay na meron ka. Sana ay meron kang natutunan sa nangyari sa'yo. Opo, diwata. Marami akong natutunan. Maraming salamat po. Nais itong sabihin ni Ella kay Ana, ngunit bigla itong nawala ng malay. At pagkagising niya ay nasa loob na siya ng kanyang kwarto. Hala, bumalik na ako! Agad niyang pinuntahan ang kanyang ina. Mama, sorry po sa nagawa ko ha. Hindi na po mauulit. At hindi na rin po ako gagamit ng gadget kung hindi naman kailangan. Wow, anak! Mabuti naman! O halika't kumain na tayo! Habang kumakain ang mag-ina, Ma, pwede po ba tayong umalis? Samahan niyo po ako. At pwede rin po ba tayong magbigay ng tulong? Oo naman anak, di ba taon-taon naman ay nagbibigay tayo ng tulong sa mga nangangailangan. Pagkatapos natin kumain ay pupuntahan agad natin sila, okay? At nakarating na ang mag-ina sa pamilya ni Ana. Uy, hello Ana, kumusta kayo? Ha? Sino ka? At paano mo kami nakilala? Wala. Narinig ko lang yung pangalan mo sa ibang bata. Mama, sila po yung gusto kong tulungan. O sige anak, ipapagawa natin ang kanilang bahay. Nagulat ang pamilya ni Ana sa sinabi nila Ella. Ha, talaga po. Maraming salamat. Hindi ko po alam kung paano nyo kami nakilala. Hindi na po mahalaga yun. Basta ang importante ay matutulungan namin kayo. At makalipas ang ilang buwan ay naayos na ang bahay nila Ana. At mas naging matalik silang magkakaibigan. Oh, nakatapos na naman tayo ng isang kwentuhan. May natutunan ba kayo? Siyempre, para malaman natin ay mag-iiwan ako sa inyo ng 3 tanong. Ang unang tanong, ano ang ituturo ng teacher nila Ana sa kanila? Pangalawa, bakit nasunog ang bahay nila Ana? At pangatlo, ano ang natutunan nyo sa kwento? Ako ulit ito, si Ate Queen Raz, ang mag-iiwan sa inyo ng mga kwentong may aral. Hanggang sa muli, bye-bye!